Di ba may kasabihan na what you sow is what you reap. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng mabuti sa kapwa mo, sa bansa mo, yung biyaya babalik sa'yo na parang ulan, siksik, liglig at umaapaw. Pero kapag sa buhay mo, ang itinanim mo ay puro kasamaan, huwag kang umasa. Nakabutihan ang aanihin mo, hindi ba? So, eto nangyayari ngayon dito sa mga Duterte na to na sa isang araw lang, sa loob lang ng isang araw, kahapon na double whammy. Etong si Sara Duterte, na bisto ng buong mundo ang itinatagong yaman. Na bisto ng buong mundo na siya talaga ay magnanakaw kasi walang paliwanag kung saan nanggagaling yung mga pera na pumasok sa bank accounts niya na yan. 125 million, hindi niya maipaliwanag yung 6.77. At pagka hindi mo maipaliwanag, ina-assume na natin na yan ay galing sa nakaw. Saan pa ba? Wala naman siyang legal sources of billions ng income. Yung mga negosyo niya, nalulugi. Pero ang pera niya, pumapasok sa accounts niya, bilyon-bilyon. O yan, isa sa nangyari sa kanilang matinding karma kahapon. Yung isa pa, finally, yung appeals chamber ng ICC nag-decide na may jurisdiction sila. Ibig sabihin, si Digong ay talagang itatry dyan sa ICC. Ang inaasahan pa nila yung confirmation of charges, hearing na baka mabaligtad. Hindi mababaligtad yun. Hindi mangyayari. Gusto ng mga DDS na to. Bakit pa mag-i-issue ng finality na decision, ng final decision itong ICC na may jurisdiction sila, kung in a matter of weeks lang, idadrop nila yung confirmation of charges ni Digong, hindi ba? Does that make sense? So, itong mag-ama na to, tinatamaan ng matinding karma ngayon, which is deserve nila kasi puro kasamaan ang ginawa nila. Puro kawalangyaan. Mga kriminal ito na dapat magbayad. Ang tataas ng mga posisyon sa gobyerno pero ginamit nila yung kapangyarihan nila, yung power nila nung nakaupo sila para baliwalain ang mga batas na meron tayo dito sa Pilipinas. Si Digong EJK, graft and corruption sa Pharmally. Yung Pharmally lang na yan, nakakakulo ng dugo dahil sa gitna ng napakadaming tao nagkakasakit at naghihirap, ang ginagawa ni Digong, nagnanakaw sa pondo ng taong bayan, yung ibibigay na lang sa atin dapat ng gobyerno, ninakaw niya pa. So, hindi ba dapat mamangyari sa kanya yan? Na mabulok siya doon sa ICC, hanggang mategi na siya, yung abon niya, itapon na lang sa dagat, dyan sa Strait of Hormuz. Doon na lang isabog ang kanyang mga abo doon. Nang makalimutan na ng bansang Pilipinas to, kasi ito yung pinaka-worst na naging presidente. Ito yung naging presidente ng Pilipinas na talagang ngayon, nalalaman natin, ay talagang kriminal. Ginamit yung posisyon ng pagiging presidente para palakasin ang kanyang criminal syndicate na nag-operate ng drugs, ng pogo, ng mga flood control ghost projects. Sa kanya nag-umpisa lahat yan. Siya ang may pakana lahat ng yan. Siya ang nag-tolerate lahat ng yan. Kapalit ng bilyong-bilyong ibinibigay sa kanya ng mga tao na nasa likod ng mga operations na to. At ito ngayon si Sara Duterte. Ganyan din ang nangyari sa kanya. Lahat ng illegal operations na meron tayo dito sa bansa, pinagkaperahan din ni Sara Duterte ng pamilya niya. Kaya itong pamilya na to na criminal syndicate, masayang masaya tayo na hinahabol ngayon ng matinding karma. Aanhin mo ang bilyong-bilyong ninakaw mo. Kung lahat naman ng tao nagsasabi na magnanakaw ka, wala kang credibility, pati mga anak nyo, apo mo, Digong, at mga anak nitong si Sara Duterte, may tatak na yan. Tatak na ng magnanakaw ang meron niya mga tao na yan. Dahil sa ginawa ng mag-ama na to,
talagang kahindik-hindik na mga kriminal. Bago pa ang lahat, thank you kay Sir Third View. Siya po yung may-ari ng video. Ito po yung platform niya. Pwede niyo po siyang i-follow dyan. Ito lang po yung ibabahagi ko sa inyo mga kababayan. Meron po akong nabasang post sa isang platform na sinasabing mapagpanggap daw po ang mga Duterte. Kasi nga, pinoproject nila yung mga sarili nila na galit po sa NPA, no? Kalaban ng NPA, pero sumisigaw ng mabuhay ang NPA, si Duterte. Tapos siya yung kandidato ni Joe Maciso noong 2016. Tapos pinalibing niya yung isang commander or mataas na opisyal ng NPA, binigyan niya ng Heroes Burial. Nasa balita po lahat yan. Nasa internet po, pwede niyo pong i-research, no? So galit daw sa NPA pero sumisigaw ng mabuhay ang NPA, binigyan ng Heroes Burial yung isang mataas na opisyal ng NPA at kandidato siya ni Joe Maciso noong 2016. Pero ang pinagbintangan na maka-NPA ay si Mayor Leni Robredo. So magaling po silang magpanggap, yung mga DDS at saka yung mga idol nila, mga Duterte, magaling magpanggap. Tapos yung totoo nilang kulay, yung totoo nilang baho, ipinoproject nila sa ibang tao, sa kalaban nila. Para yung mga tao, mga suporta nila, doon magalit, no? Sa kalaban nila na pinagbintangan nila ng totoo nilang kulay at baho. Galit daw sa droga at pinagbabawal na mga gamot, pero di umano'y tumatanggap ng limpak-limpak ng salapi mula sa mga D-Lord. Tapos, meron pang mga tropa o kaibigan na di umano'y mga D-Lord, mga kababayan. Yung mga cronies nila na Chinese na yung mga pangalan ay nalilink sa mga sinasabi ng PIDEA, sinasabi ng mga otoridad. Malapit kay Duterte, sa pamilyang Duterte. Galit daw sa droga at galit daw sa pinagbabawal na gamot, pero ang mga nakapalibot sa kanilang Chinese ay naa-allege na involved sa kalakaran ng pinagbabawal na gamot at di umano'y, according to Senator Trillanes at iba pang mga testigo, sila Madriaga, ay di umano'y tumatanggap sila yung pamilya nila ng limpak-limpak ng salapi mula sa D-Lord, mga kababayan. So talagang mapagpanggap mga kababayan kasi tignan nyo, ang pinagbintangan si Senator De Lima. Doon sa maka-NPA, ang pinagbintangan si Mayor Leni Robredo. Yung sa pagiging involved di umano nila sa illegal na kalakaran ng illegal na gamot, ang pinagbintangan si Congressman De Lima, pinakulong pa kahit inosente, mga kababayan. Tapos, muntik pa daw na pagbintangan din si Senator Trillanes. Isinuwalat niya ni Jimmy Guban, if I'm not mistaken. Hindi lang siya talaga pumayag kasi alam niya na hindi totoo. Inosente si Senator Trillanes. So, parang ang galing nila, no? Pinoproject nila sa iba yung totoong sa kanila makikita, yung kulay nila. Galit daw sa oligarch pero ang daming Chinese cronies at saka ang daming kaibigang oligarch na in my opinion nakinabang sa kanyang administrasyon. Gaya niya ni Mark Villar, anak ng mga Villar. Oligarch yan. Napakayaman, ang daming negosyo, ang laki ng impluensya sa politika. Ginawang DPWH secretary. Tapos mamukat-mukat mo, ang daming corruption sa DPWH. Tapos may atraso pa sila sa SEC if I'm not mistaken, yung kinakaharap ng pamilya nila. Ngayon, pwede nyo i-search yan. Tapos di umano yung proyekto ay ang nakinabang, yung proyektong pinagawang daan yata ang nakinabang yung mga negosyo nila doon sa Las Piñas. You can double check. I may be inaccurate pero may mga ganyan pong balita. Naging pinakamayamang tao sa Pilipinas si Manny Villar nung panahon ni Duterte, mga kababayan. Galit daw yan sa oligarch ha. Ang daming kaibigang oligarch na nakinabang at ang daming Chinese cronies na nakinabang nung panahon niya. And sa tingin ko, kahit yung pamilyang Duterte, may tuturing mong oligarch ang dami nilang negosyo sa Davao City. Tapos meron silang matagal na kapit at impluensya sa politika. Dekada-dekada na. Tapos ang dami nilang negosyo in and out of Davao City. So for me, sila talaga yung isang uri ng oligarch dito Nagpapanggap lang sila na galit sa oligarch. Pinagbintangan pa si Mayor Leni Robredo na puppet to ng oligarch. Pero tanungin natin ang sarili natin, sinong nakinabang kay Mayor Leni Robredo from 2016 up to 2022 up to now na oligarch? Wala. Pero kay Duterte ang dami. Sila mismo, pamilya nila, maituturing kong oligarch dahil maraming negosyo at may malawak na impluensya at kapit sa politika. So, ganyan sila Kung ano yung kulay nila, ipinoproject nila sa iba. Para yung mga tao sa iba, sa kalaban nila magalit at hindi sa kanila. Pero sila talaga yung ganun Galit daw sa korupsyon, ilalaglag daw sa helicopter yung mga kurakot. Lumala yung korupsyon sa panahon niya. Tapos sila mismo mag-ama na i-involve sa korupsyon.
may mga issues ng korupsyon. Family, Pogo, confidential fund. Kahit mismo si Duterte nagsabi, di ba, nagnakaw daw siya pero naubos na. There is truth behind that message, no? Pero dinownplay ng mga utu-utong supporter nila. So ngayon, isisiwalat na. Kaya sa tingin ko, malaki po dapat ng ibigay natin pasasalamat kay Senator Trillanes dahil kahit wala siya sa posisyon, patuloy niya tayong ipinaglalaban. So ganyan po yung mga Duterte, in my opinion, magaling silang magpanggap, impostor, mapagbalat kayo, mapagkunwari. Magaling silang manlinlang, pero yung totoo na mga bagay-bagay na sinasabi nilang ayaw nila, sa kanila nakikita mga kababayan. So sana po, huwag na po tayo magpauto mga kababayan. Huwag na po tayo magpalinlang. Buksan po natin ang mga mata natin at i-analyze natin. Kitang-kita naman po ang katotohanan. Very evident. Nasa sa atin na po yan. Kung tayo po yung magpapalinlang na naman at magpapaloko, tayo po ang talo mga kababayan. Ako, honestly, never akong naloko, nauto, nalinlang ng mga Duterte mula 2016. Hindi ko naman binoto yan eh. Hindi ako naniwala dyan. Looking at their behavior and character, huge red flag mga kababayan. So nasa sa inyo po ang desisyon mga kababayan. Salamat po sa panonood.